Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Berting. Kasalukuyan akong nakatira dito sa isang bayan ng Baybay, Leyte. Nangyari itong aking karanasan, Kuya Bari, dekada 60. Noong mga panahong pong iyon ay kasalukuyan akong abala sa aming mumunting tanim ng gulay doon sa likod ng aming bahay. Habang abala ako sa paglilinis, ay lumapit sa akin ang aking asawa at sinabihan akong wala na kaming panggatong. Kaya naman ay agad akong umakyat ng bundok upang manguha ng panggatong. Noong makarating ako sa bundok ay kaagad naman akong nakaipon ng mga tuyong kahoy na pwedeng gawing panggatong. Ilang sandali pa ay marami na akong naipong panggatong. Kung kaya't nag-ikot-ikot na rin ako sa loob ng gubat at nagbakasakaling makakakuha ako ng pwede naming ulamin. Matapos kong gawin ang aking sadya sa bundok, ay naglakad na ako pauwi. Habang naglalakad ako, ay may nakita akong isang matandang lalaki, Kuya Bari. Habang ito ay may buhat-buhat na isang sako. Nakakapagtaka lang, Kuya Bari, dahil sa ang sakong buhat-buhat niya ay masasabi kong napakabigat noon. Makikita mo naman sa katawan ng matanda na hindi na nito kayang magbuhat pa pagkat uugod-ugod na ito. Dahil sa may buhat-buhat din ako ay hindi ko na lang pinansin ang matanda at ako ay nagpatuloy sa paglalakad ko pauwi. Dahil sa sumapit na ang dapit hapon ay nagmadali na ako sa aking paglalakad upang hindi ako abutan ng gabi sa aking dinadaanan. Makalipas lang ang ilang oras ay nakarating na ako sa aming bahay, kung kaya't agad na akong nagsibak ng mga kahoy na aking nakuha mula sa bundok upang ito'y magamit namin sa aming lutuan. Matapos akong magsibak ay pumasok na ako sa loob ng bahay sapagkat dumidilim na at doon nga'y nabanggit ko nga sa aking asawa na may nakita akong isang matandang lalaki na naglalakad sa bundok. Hindi naman kagad ito sumagot sa sinabi ko. Bagkus ay nagtungo agad ito sa kusina upang magluto ng aming hapunan. Matapos niyang magluto ay kaagad na kaming kumain. At ayun na nga, Kuya Bari, habang kumakain nga kami, ay binanggit ko ulit at napag-usapan namin ang tungkol sa matandang nakasalubong ko. Nabanggit ko rin sa aking asawa na hindi ko na natulungan pa ang matandang iyon pagkat may bitbit din akong sako at mabigat rin, kung kaya nilagpasan ko lamang ang matanda. Sumagot naman ang aking asawa at ayon sa kanya ay hindi naman siguro masama na hindi mo tinulungan ang matanda. Ang masama kung wala kang buhat-buhat at nilagpasan mo lang yung matanda ay siguro yun ay may kaso. Mukhang may katwiran naman ang aking asawa, kung kaya ipinagpatuloy na lang namin ang aming pagkain. Matapos ang aming pagkain ng hapunan ay nagpahinga na kami. Makalipas nga ang ilang sandali, hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako dahil siguro sa aking pagod sa maghapon. At noong magising ako ay nakita kong tila maliwanag na sa labas. Kaya naman agad na akong tumayo at nagtimpla ng kape. Matapos kong magtimpla, kinausap ako ng asawa ko na magtutungo kami sa palengke upang bumili ng mga kulang sa kusina at bumili rin ng iba pang mauulam namin para sa linggong ito.
Sa paglipas ng mga oras ay nakarating na nga kami sa palengke at agara na kaming namili ng aming mga kakailanganin. Habang nag-iikot ako at namimili ng mauulam, ay hindi ko na namalayang nakarating na pala ako doon sa dulo ng palengke. At doon may nakita akong nag-iisang tindahan na ang binebenta ay isda at baboy na karne. Kaya naman lumapit ako kaagad upang tumingin at bumili. Nang bibilhin ko na sana ang 2 pirasong isda at 1 kilong karne na baboy, biglang dumating ang aking asawa at sinabi sa akin na nakabili na daw siya ng mauulam namin. Humingi na lang ako ng dispensa sa matandang lalaking tindero dahil sa hindi ko na lamang bibilhin pa ang isdang napili ko mula sa kanyang mga paninda. Maya-maya'y may sumagi sa aking isipan na tila siya yung matanda na lalaking nakita ko sa bundok noong nakaraang araw na umakyat ako. Siya yung matandang may buhat-buhat ng mabigat na sako. Sa aking pagsulyap sa kanya ay napatingin lamang sa akin ang matanda at ngumiti ito. At nagsabi na sana sa susunod ay sa kanyang tindahan raw ako bumili. Tumangon naman ako at gumanti rin ng ngiti sa matanda bago kami umalis. Makalipas nga ang ilang sandali at nakauwi na kami sa bahay. Doon ko lang napansing inabot na pala kami ng tanghali, dahilan upang makaramdam kami ng gutom. Makalipas ang ilang oras, biglang dumating ang aking kumpare at nag-aya itong magtungo kami sa ilog upang manghuli daw ng isda. Nagpaalam ako sa aking asawa na sandali lang kaming pupunta doon sa ilog at sasamahan ko lang ang kumpare ko. Hindi naman ito tumanggi. Kung kaya't nagtungo na kami ng aking kumpare doon sa ilog para manghuli ng isda at iba pang mga lamang tabang tubig. Noong makarating na kami ay agad na akong lumusong sa tubig. Nagsimula na ang aming pangingisda. Aliw na aliw din ang aking kumpare dahil mabilis siyang nakahuli ng isda. Lumipas ang ilang sandali ay nakaramdam na ako ng gutom. Parang gusto kong magmerienda lang. Kaya tinanong ko siya kung may dala-dala ba siyang pagkain. Tumango naman ito sa akin kung kaya't umahon na muna ako upang kumain. Habang kami ay nagmimerienda ng aking kumpare, sandali akong napahinto sa aking pagsubo ng pagkain at nagulat dahil sa may lumapit sa aking isang matandang lalaki. At noong masilayan ko na nga ito ng maigi, ay tila namumukhaan ko ito. Sa isip-isip ko, siya yung matandang lalaki sa palengke. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya roon dahil sa batid kong nagbebenta ito ng mga karne at isda sa palengke. Sinabi niya namang may pinuntahan lamang umano siya sa unahang parte ng lugar na iyon. Mayroon daw siyang sinisingil na pautang. At iyon nga'y doon sa tabi ng ilog niya na pagpasyahang maglakad pagkat mahangin daw doon at hindi masyadong mainit dahil sa mga naglalakihang punong masisilungan. Ay, ganun po ba? Naku, nong, kain po muna tayo. Paanyayang wika ko sa matandang lalaki. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin.
Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ngumiti naman ito at nagsabing busog pa umano siya at ipagpatuloy ko na lang daw ang aking ginagawang pagkain. Noong saan po ba ang tungo nyo? Tanong kong muli sa matanda. Ay, babalik na ako sa palengke para makapagbantay ng aking paninda. Yung kasing apo ko ang pinagbanday ko lamang doon. Tugon ng matanda. Sandali pa itong nakipagkwentuhan sa amin. At habang nakikipagkwentuhan nga kami, Kuya Bari, ay napapansin kong hindi makatingin sa akin ng diretso ang matanda. Bagkus ay kung saan-saan ito nakatingin na parabang may iniiwasan. Hindi ko na lamang pinansin iyon dahil gutom na kasi ako, kaya itinuong ko na sa pagkain ang aking pansin. Matapos nga kaming mag-usap ay nagpaalam na ang matanda at agara na itong umalis. Pagkaalis ng matanda ay ipinagpatuloy namin ang aming panghuhuli ng isda. Aba Kuya Bari, ewan ko ba pero parang nakatsamba kami. Napakarami naming nahuling isda nung mga oras na iyon at ito'y matataba at malulusog. Mukhang maganda ang ginawang pambitag ng aking kumpare kung kaya't talagang maraming isda ang lumusot doon. At dahil sa marami-rami ang aming nahuli, ay naisipan naming ibenta kaya namin sa palengke ang iba. Sakto namang maliwanag pa kung kaya't agad kaming lumakad at tumungo kaagad kami sa palengke. At pagkarating nga namin sa palengke, ay agara na naming inilatag ang aming mga nahuli. At agad naman itong pinagtumpukan ng mga tao. At sa paglipas nga ng ilang sandali ay mabilis na naubos ang aming mga paninda at pinaghati-hatian naming dalawa ang aming munting kinita. At dahil medyo malaki-laki ang napaghatian namin, kung kaya napag-isip-isipan kong hanapin ang matandang lalaki upang bumili ng karne ng baboy sa pwesto nito dahil naipangako ko sa kanya na babalikan ko siya. Pare, samahan mo muna ako bumili ng karne doon sa matanda. Anya ko sa kumpare ko at kaagad na nga kaming nagtungo sa pwesto ng matanda. Sa aming paglalakad ay may nakitang nagtitinda ng karne ang kumpare ko kung kaya't nagwika ito. Ay teka lang pre, tingnan mo maganda yung mga tinda niya dito. Dito ka na lang kaya bumili ng karne. Suwestyon sa akin ito. Sinabi ko naman sa kanyang doon na lang sa bagong kakilala kong nagtitinda ng karne dahil sa pakiwari ko'y presko naman ang mga panindang karne noon. Noong malapit na nga kami sa pwesto ng matanda, nagulat naman ako sa sinabi ng kumpare ko. Sigurado ka bang diyan ka bibili pare? Tanong niya sa akin at itinuturo pa nga ang pwesto ng matanda. Oo pre, kasi kaninang umaga, bibili sana ako dyan. Kaso nakabili na pala si Mrs. ng ulam Anya ko sa kanya. Nagtaka naman ako Kuya Bari dahil sa inaya niya ako na sa iba na lamang bumili. At ayon pa sa kanya ay mas presko raw doon sa kakilala niya. Teka pre, nandito na tayo pare tingnan mo, malapit na, diyan na lang tayo bumili sa kanya. Wika ko sa aking kumpare. Umiling-iling naman ito at nagsabing sa iba na lang kami bumili. Kung gusto ko man ng karne ay sa ibang pwesto na lang kami bumili. Kung kaya
Wala na akong nagawa nang bigla niya akong hatakin. At ayun nga, sa ibang pwesto na kami bumili. Matapos nga kaming bumili ng karne ay doon pa lamang ito nagkwento sa akin. Ayon nga sa kanya, hindi ko ba raw ba napansing walang bumibili sa pwesto ng matandang iyon. Iyon ay dahil sa isang bantog na aswang pala ang matandang itinuturo ko sa kanya. At ayon pa nga sa kanya'y iniiwasan ang matandang iyon sa karatig baryo. At dahil sa hindi naman ako mapaniwalaing tao, hindi niya ako nakumbinsing isang aswang ang matanda. Kung kaya't nagwika siyang bumili kami umano ng karne doon sa matandang iyon at patutunayan daw niyang totoo ang kanyang sinasabi. At ayun nga, Kuya Bari, hindi nagpahalata ang kumpare kong may alam siya tungkol sa matanda at bumili na nga siya ng kalahating kilong karne doon sa matanda. At pagkatapos ay agaran na kaming umuwi. Sa aming paglalakad ay napapaisip ako kung ano kaya ang gagawin ng aking kumpare. Pagka-uwi namin ay inilatag niya ito sa isang plato. O pre tingnan mo, pagmasdan mong maigi ang karning binili natin sa pwesto ng matanda. At tignan mo rin itong karning binili natin doon sa ibang pwesto. Wika niya sa akin at agaran niyang inilapag sa lamesa ang karne. Pagkatapos ay naghiwa siya ng napakaraming kalamansi. Matapos niyang hiwain iyon ay ipinatak niya sa dalawang karning magkabukod ang katas ng mga kalamansi. At pagkatapos ay pinagmasdan namin. Ilang sandali pa, Kuya Bari, sa maniwala man kayo o sa hindi. Nagulat na lamang ako at talagang nangilabot at nagtaasan ang mga balahibo ko sa bato sa kadahilanang kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang dahan-dahang pag-iba ng karning nabili ko sa matanda. Kita kong biglang nangitim ito at parang inaamag. Pagkatapos ay may nakikita akong parang may mga gumagalaw na parabang mga maliliit na uod. At ang iba'y nakita kong nag-anyong daliri ng tao at umalingasaw mula rito ang napakabahong amoy na parabang amoy nabubulok na patay. Samantalang ang karning binili namin sa ibang pwesto ay walang pinagbago. Kaagad akong napatakip ng ilong at napalatak ng anak ng putik na matandang iyon. Totoo nga, totoong aswang nga siya. Munti ka na akong mahalin lang. Sinabi ko naman sa'yo pare, isang bantog at iniiwasan ang matandang iyon sa palengke. Marami nang nakakaalam at yan ay kalat na sa ating baryo. Nagulat nga ako nung makita kong nagbebenta pa rin ng karne yun dun. Saad niya sa akin. Hindi naman ako makaimik dahil sa pagkagulat. Sakto namang biglang dating ng aking misis. Dahil daw mula sa likod bahay ay may naamoy daw siyang parang mabaho. Kung kaya sinundan daw niya sa loob ng bahay dahil dito daw umano nanggagaling yung mabahong amoy. At ayun nga Kuya Bari, gulat na gulat siya kung bakit daw may karne na nabubulok sa lamesa namin. Habang nakatakip ako sa aking ilong ay ikinuwento ko sa kanya ang buong pangyayari at ang tungkol sa lihim ng matandang nasa palengke.
Kinilabutan ang aking misis at bahagyang napaatras ito. Agad namang kinuha ng aking kumpare ang karning nabubulok at agarang inilibing doon sa likod ng aming bahay. Sinamahan daw niya ito ng maraming abo upang hindi daw ito bungkalin ng mga hayop. Kasi posible daw na mahawahan din ang hayop na kumain dito. Simula po noon, Kuya Bari, sa tuwing pupunta po kami sa palengke ay hindi ko na muli na nakikita pa ang matanda. At ayon pa sa kumpare ko ay lumilipat-lipat daw ito sa iba't ibang baryo, palengke o talipapa. At ayon pa sa kumpare ko ay parang alam daw ng matanda kapag nabuking na siya. Sadya daw itong biglang nawawala na lang kapag hinahanap mo na. Kung kaya't talagang delikado ang nilalang na ito. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, ay hindi talaga kami makapaniwala ng aking misis na minsan ay muntika na kaming mahawahan sa pagiging aswang ng isang tindero sa palengke. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Muli, maraming salamat po at sana'y mapili niyong maibahagi sa inyong tagapakinig ang aking karanasan. Lubos na gumagalang, Berting. Magandang araw po, Kuya Bari. Nais ko lang sanang ibahagi po sa inyong channel ang kwentong ito. Nangyari ito nang minsan akong nagbakasyon sa probinsya ng aking lola. Siya nga po pala, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nena. La, may mga nagbebenta ba rito ng balot? Nakakamiss na po kasing kumain noon eh. Wika ko kay Lola Lusing. Nako, ewan ko. Ewan ko ba kung naglalako pa si Turing. Pero abangan na lang natin dahil baka dumaan iyan mamaya. Wika nito sa akin. Napatango na lang ako sa kanya at saka nagpasya ng dumungaw na lang sa bintana at magbakasakaling dumaan ang nasabing naglalako ng balot. Lumipas ang ilang sandali. May narinig kaming sumisigaw ng balot. At dahil doon, dali-dali akong bumaba sa bahay ng aking abuela at saka sinalubong ang kung sino mang nagbebenta ng balot. Noong matanong ko na iyon, napangiti ako ng abot tenga. Ay mama, pabili nga po ako ng balot. Agad naman siyang lumapit sa akin at saka nagtanong kung ilan ang aking bibilhin. Habang nasa ganoong sitwasyon kami, noong may napansin ako sa lalaki. Parang pigil na pigil iyon sa kanyang paglalaway. At sa kadahilan ng iyon, nakaramdam po ako ng kaba. Pinilit kong bilisan ang aking pagbili sa kanya, subalit parang sinadya niya iyong patagalin. Noong naibigay na niya sa akin ang balot at saka naiabot ko na rin sa kanya ang bayad, agad na akong naglakad papasok sa aming bahay. Nakadalawang hakbang pa lang ako noon nang muli kong nilingon ang nagtitinda ng balot. Ay, papaanong? Laking gulat ko nang mawaring wala na roon ang lalaki. Napailing ako dahil sa bilis niya sa paglalakad. Walang ano-ano, may narinig akong pagkaluskos sa hindi kalayuan. Sinipat kong mabuti iyon at laking gulat ko nang makita ang dalawang nagbabagang bagay.
Agad akong nakaramdam ng pangingilabot, Kuya Bari, kaya dali-dali akong pupasok sa aming bahay. Pagdating ko po sa loob, agad akong sinalubong ni Lola. Tinanong niya ako kung sino ang nabilhan ko, kaya napakibit balikat na lang ako. Lola, hindi ko po kilala Alam mo namang bago lang ako dito, Lola Pabirong wika ko sa kanya. Sinubukang ilarawan ni Lola ang sinasabi niyang si Turing na naglalako ng balot. Subalit, hindi iyon ang lalaking nabilhan ko base na rin sa pagkakalarawan niya. Lola, baka dayo lang yun. Teka po, ito yung balot Sabi ko sa aking abuela sabay pagpapakita sa kanya ng nabili kong balot. Ilang segundong tinitigan ni Lola ang balot. Napailing siya, kaya nagtaka ako. Lola, bakit po? Hindi kaagad nakasagot ang aking abuela noong mga panahong iyon. Dalhin mo yan sa kusina at nang matingnan natin yan. Duda akong hindi iyang pangkaraniwang balot. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng aking abuela. Subalit kahit na ganoon, nagmadali akong pumunta sa kusina. Noong naroroon na kaming dalawa ni Lola, agad niyang inilatag ang balot sa isang mangkok. Sige nga, balatan natin ang isa. Kinuha niya ang isang balot at saka binalatan iyon. Noong matuklap na niya ang isang bahagi ng balot, sinubukan niya iyong amuyin. Mukhang wala namang kakaiba rito. Siguro nga ay totoong balot ito. Pagkatapos wikain ng aking abuela iyon, kumuha siya ng isang pirasong kalamansi. Lola, anong gagawin niyo po riyan? Tanong ko sa kanya. Titingnan lang natin kung ano ang mangyayari kung papatakan natin ito ng katas ng kalamansi. Baka kasi mamaya, aswang pala ang tinderong iyon at hawaan tayo ng kanyang pagkaaswang. Wika ni Lola. Dahil sa naikwento ng aking lola, nagpasya na rin akong ikwento sa kanya ang aking napansin sa tinderong iyon. Noong marinig ni Lola ang aking kwento, kita ko sa kanyang mukha ang pagkasindak. Aswang! Aswang ang lalaking iyon! Bulalas pa ng aking abuela. Maging ako ay nahintakutan dahil sa sinabi niyang iyon, kaya pinagmasdan ko na ang kanyang gagawin. At iyon na nga po, Kuya Bari, pinatakan ni Lola ng katas ng kalamansi ang balot na kanyang binalatan. Naghintay kami ng ilang sandali at pareho kaming nagulantang ni Lola noong parang nagbago ang nasabing balot. Kitang-kita rin naming dalawa na biglang bumula iyon at biglang bumaho. Ay, Lola, ano po ba yan? Bakit po parang nagbago ang balot? Tarantang tanong ko sa aking abuela. Napailing si Lola. Agad niyang inilagay ang balot na iyon sa isang mangkok. At saka kumuha ulit siya ng isa. Kapag lahat ng ito ay magbabago, tiyak na aswang ang lalaking naglalakong iyon. Sayang nga lang at hindi ko nakita o nakilala ko sana iyon kung sino. Sabi ni Lola sa akin. Napatango na lang ako sa kanya. Pinagmasdan ko siya
habang ginagawa ang pagbibiyak ng balut at saka paglalagay ng katas ng kalamansi roon. "Hindi!" bulalas ni Lola. Maging ako ay nagulat noong makita kong isa-isa iyong nagbago ang itsura. Isa-isang bumubula na kagaya ng naunang balot. "Walang iya, aswang ang naglalakong iyon," sabi sa akin ni Lola. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, binasag namin ang mga iyon at lalo lang kaming nasindak noong makita naming hindi mga sisiw ang laman noon, kung hindi itim na bagay na parang malapot. Sobrang baho noon kaya nasuka ako. "Lola, itapon na natin yan," wika ko habang napapatakip ako sa aking ilong. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. "Hindi, Apo. Hindi pwede itapon ito ng basta-basta. Dapat dito ay ilibing natin ito kasama ang abo. Baka kasi ito ay makain ng mga hayop katulad ng pusa o aso at maging aswang sila," sabi sa akin ng aking abuela. Napatango naman ako sa kanya. Noong mga panahong iyon, sinamahan ko si Lola at saka tinulungan siyang ilibing sa isang parte ng likod bahay sa lupa kasama ang isang basong abo. Masuka-suka pa nga ako, Kuya Bari, habang nililibing namin ang mga balot. Matapos naming gawin iyon, bumalik kami kaagad sa loob ng bahay. "Lola, totoo pala ang mga aswang, no?" wika ko sa kanya. Napangiti lang sa akin ang aking abuela noon. Sinabi niyang, "Oo, totoo nga ang mga nilalang na kagayad noon." "Apo, dapat hindi tayo maging kampante. Lalo na ngayon, may aswang na nakarating dito sa baryo natin," wika niya sa akin. Napatango naman ako dahil sa nangyaring iyon. Nagmadali kaming kumain ng aming hapunan. Pagkatapos namin ay agad kaming nahiga. Noong nasa kalagitnaan na kami ng aming paghiga, ay nakarinig kami ng mahihinang paghuni ng tiktik. "Ha ha ha! Nariyan na ang demonyong aswang," wika sa akin ni Lola. Nagpatuloy ang paghuni noon hanggang sa may marinig kaming bumagsak sa ibabaw ng aming bubungan. Malakas iyon, Kuya Bari, kaya napamura ang aking Lola. "Anak ng putik na aswang iyan, umalis ka rito. Dahil kung hindi, gigilitan ko ang leeg mo," sigaw ni Lola sa aswang. Sumabay pa ang napakalakas na hangin na lalong nagpadagdag sa aking kaba. Nakaramdam ako ng takot noong mga panahong iyon. Alam kong ako ang pakay ng nasabing nilalang dahil mabango daw para sa kanila ang mga dayo. "Akala mo ba ay natatakot kami sa iyo, aswang ka?" Walang tigil ang pagsigaw ni Lola upang itaboy ang aswang. Subalit parang mas lalong nananabik ang nilalang na iyon. Kumakalos ko siya sa ibabaw ng bubong at saka pinipilit niyang tuklapin ang bubong ng bahay ni Lola.
Sige lang kapag nagawa mong sirain yan, tatarakan kita ng sibat. Walang ano-ano. Biglang napayuko ang aking abuela at saka may pilit na inaabot sa ilalim ng kanyang papag. Namulagat na lang ang aking mga mata noong makita ko ang isang halos 2 dipang sibat. Bibilang ako hanggang 3. Kapag hindi ka pa umalis, pasensyahan na lang tayo, aswang ka. At itatara ko itong sibat sa iyo. Hindi natinag ang aswang. Mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang paghuni at saka pagkaskas sa ibabaw ng aming bubungan. Akala mo ba ay maloloko mo kami sa mga tinda mong balot? Ha, hindi. Dahil doon, nalaman kong aswang ka. Makaraan lang ang ilang minuto, napailing si Lola noong mawala ang paghuni na iyon. Nanatili kaming nakatitig sa bubungan at may napansin kami. May kung anong nilalang na mahinang naglalakad sa ibabaw. Sa kadahilanang iyon, inabangan ni Lola kung saan siya aapak. Saktong pagkaapak ng nilalang, tinarakan ni Lola ng sibat ang bahaging iyon. Agad kaming nakarinig ng isang malakas na paghiyaw, kaya napatawa si Lola. Iyan ang bagay sa mga kagaya mo, aswang ka. Patawa-tawang wika ni Lola. Inulit pa niya ang pagtarak ng sibat sa bahaging iyon at ilang beses ding napahiyaw ang aswang dahil sa sakit. Oh, akala ko ba ay lalaki ka? Bakit parang babae ka kung umasta ngayon? Dahil sa isinigaw ng lola kong iyon, parang nairita ang aswang. Pinilit niyang tuklapin ang bubong ng bahay ni Lola. Takot na takot ako, Kuya Bari, dahil hindi ko alam ang mararamdaman ko ng mga oras na iyon. Dahil nakita ko ang mapupulang mata at biglang napahiyaw ako sa takot. Kasabay noon ay biglang itinarak ng aking abuela ang sibat sa mismong siwang na tinuklap ng aswang. Kapag hindi ka pa talaga umalis, papatay na kita, sigaw ng aking lola. Noong mga panahong iyon ay parang nag-aalangan ang aswang. Bago pa man muling itarak ng aking lola ang kanyang sibat, nakarinig kami ng ingay ng paglundag. Sinundan iyon ng malakas na pagaspas ng malapad na pakpak, kaya pareho kaming nahimasmasan ni Lola. Wala na, umalis na ang aswang. Kapag bumalik pa iyon, titiyakin kong mamamatay iyon sa aking kamay. Matapang na wika ni Lola. Noong gabing iyon ay hindi kami nakatulog ni Lola. Nagmatsyag kaming dalawa hanggang mag-umaga. Nagsaboy din ng asing sa buong paligid ng bahay si Lola at ito daw ay magsisilbing pangontra para hindi daw makalapit sa amin ang aswang. Kahit na alam kong wala na ang aswang, ay walang tigil pa rin ang ngatog ko sa aking buong katawan. Kuya Bari, ngayon lang ako naka-experience ng ganoon, kaya't hindi ko po talaga maipaliwanag ang aking nakita. Lalo na hindi ko po malilimutan ang dalawang nagbabagang matang nakasilip sa siwang ng bubong. Niyakap naman ako ni Lola magdamag upang hindi raw ako kabahan. Kinaumagahan ay nagtanong-tanong kami sa aming mga kapitbahay.
Tinanong namin kung may nakita ba silang nagtitinda ng balut at inilarawan namin ang itsura ng balut vendor. Ngunit wala raw silang kakilala o nakitang ganoon. Wika pa nga ng isang kabaryo ni na Lola. Baka raw nagkunwari lang iyon na magbabalot. Baka ang totoo daw ay aswang iyon at balak niya lamang akong aswangin dahil mabango ang aking samyuk at dahil dayo lang ako doon. Lumipas ang ilang linggo ay hindi na muling bumalik pa ang aswang na iyon. Ngunit sa tuwing ako ay makakarinig ng nagtitinda ng balot o ang salitang balot, ay grabe Kuya Bari, ako po talaga ay kinakabahan na. Magmula noong mangyari sa amin ang bagay na iyon, hindi na po ako kumain pa ng balot Kuya Bari. Para po kasing nadala ako. Naalala ko kasi ang itsura at saka amoy ng balot na siyang ibinebenta sa akin ng isang aswang pala. Lagi ko pong naaalala na minsang muntik na akong maging aswang dahil sa isang tindero ng balot. Hanggang dito na lang po ang aking kwento Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Nena. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang po sanang ibahagi sa inyong channel ang kwentong ito. Bali, ito ay hindi ko po sariling karanasan. Itong kwentong ito ay nangyari at naging karanasan ng aking tiyuhin na kapatid ng aking ama. Tawagin na lang natin po siya sa pangalang Ping. Ang kwentong ito ay nangyari noong minsang niyaya siya ng kanyang bagong kaibigan na pumunta sa kanilang bahay. Noong kabataan ni Tiyo, tahimik siyang tao. Bihira rin siyang nauunang makipag-usap, kung kaya kakaunti lang ang kanyang naging kaibigan. Minsan daw, noong abala si Tiyo sa kanyang trabaho, ay may ipinakilala ang kanilang boss. Ayon dito, ay bago niya itong katrabaho. Ping, siya nga pala ito si Kari. Pagpapakilala ng amo nila sa bago nilang katrabaho. Dahil magkapareho ang ugali ni Kari at ng aking tiyuhin, mabilis silang nagkapalagayang loob. Sa madaling sabi ay naging magkaibigan silang dalawa. Noong mga panahong iyon ay madalas silang magkasamang kumain. Napahanga na lang si Tiyo noong dahil simula nang makasama niya si Kari ay puro karne ang naging ulam nito. Ang rangya siguro ng pamumuhay mo, Kari, ano? Saad ni Tiyo sa kanyang kaibigan. Todo ang naging tanggi naman ni Kari dahil sa naging turan ng aking tiyuhin. Ano ka ba? Hindi no? Napatawa na lang silang dalawa noong mga panahong iyon. Walang ano-ano ay biglang natigilan si Tiyo noong bigla siyang alukin ni Kari ng kanyang ulam. Noong mga panahong iyon, sa hindi malamang dahilan ni Tiyo ay nakaramdam siya ng kaba. Para kasing may kung anong nagsasabi sa kanya na huwag kukuha ng ulam ni Kari. Ayoko, okay lang. Ayos lang sa akin tong ulam ko. Wika ng aking tiyuhin kay Kari. Tanging pagtango na lang ang naitugon ni Tiyo sa kanyang katrabaho. Habang kumakain sila ay panay ang naging titig ni Tiyo kay Kari.
Kahit kasi parang medyo hilaw pa ang karne ay hindi iyon alintana sa kanya. Pagkatapos nilang kumain, nakita niyang napadila pa si Kari sa kanyang bibig. Walang ano-ano ay natigilan ang aking tiyuhin noong banggitin ni Kari ang kanyang pangalan. Nilingon niya ito at saka tinanong, bakit Kari? Bukas kasi ay pista sa amin. Hindi ba wala naman tayong trabaho bukas? Wika ni Kari. Oo, wala tayong pasok bukas. Bakit? Tanong ni Tiyo sa kanyang kaibigan. Pumunta ka bukas sa aming bahay. Kung gusto mo ay susunduin kita. Wika niya kay Tiyo. Sa ikalawang pagkakataon ay nakaramdam ng kaba ang aking Tiyo. Nagkaroon siya ng agam-agam kung kaya napailing siya. Teka, may pupuntahan kasi kami bukas eh. Baka hindi ako makarating eh. Bawi na lang ako sa susunod, Kari. Saad ng aking tiyuhin. Ganun ba? Sige. Dadalhan na lang kita ng pagkain sa aking pagbabalik. Wika ni Kari na siyang tinanguhan ni Tiyo. Wala nang nagawa ang aking tiyuhin kung hindi ang sumang-ayon na lang sa kanyang kaibigan. At iyon na nga, Kuya Bari, natapos ang araw nilang naging usapin nila ang tungkol sa pista ni Kari. Nagkunwari namang nangihinayang ang aking tiyuhin dahil sa hindi siya makakasama sa kanyang kaibigan. Subalit sa kaloob-looban niya ay may pagdududa ng nabubuo. Naku, baka mamaya ay totoo ang mga naging usap-usapan ng iba tungkol sa iyo. Wika na lamang ng aking tiyuhin sa kanyang sarili. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay ay naabutan niyang kinakausap ng kanyang ina ang kanilang kapitbahay. Hindi siya nag-atubiling lumapit dito at saka sinabi ang tungkol sa pagyayaya ni Kari sa kanya na pumunta sa kanilang kapitbahay. Sa kadahilan ng iyon ay saglit na natigilan ang aking ina at saka ang aming kapitbahay. Nagkatitigan silang pareho at noong mga panahong iyon ay nagtaka si Tiyo. Bakit? Bakit po? May problema po ba? Tanong ng aking tiyuhin. Napalunok ng kanyang laway ang kanyang ina. Maging ang kanilang kapitbahay ay parang nataranta na rin. Ang lugar kasing balak mong puntahan ay lugar ng mga aswang. May mga hindi na raw nakalabas sa baryong iyon dahil biniktima na raw sila. Wika ng ina ni Tiyo. Ang sinabing iyon ng kanyang ina ay agad namang sinigundahan ng kanilang kapitbahay. Dahilan para makaramdam ng kilabot ang aking Tiyo. Agad niyang naisip na baka mangyari sa kanya ang kung anumang nangyari sa ibang dayong pumunta doon sa nasabing baryo. Ganun po ba? Naku, salamat at hindi ako sumama sa kanya. Bulalas ni Tiyo. Noong mga panahong ding iyon ay gumaan ang pakiramdam ng aking tiyuhin. Nawala na sa isipan ni Tiyo Ping ang tungkol sa pista ni Kari. Subalit, nang dumating ang araw ng Lunes, ay agad na bumalik sa kanyang alaala ang tungkol sa sinabi ni Kari na dadalhan daw siya nito ng pagkain. Sa kadahilan ng iyon, bago siya sumakay ay nagpasya si Tiyo Ping na pumitas ng 2 pirasong kalamansi. Mamaya, kung may dalamang pagkain sa akin si Kari, ang plano ko ay palihim kong papatakan ito para
malaman ko kung pagkain ng aswang ba ang kanyang ibibigay sa akin o hindi. Saad ng aking tiyuhin sa kanyang sarili. Pagdating niya ay nagulat siya. Nauna kasing dumating ang kanyang kaibigang si Kari kaysa sa kanya. Bumaba siya sa jeep na kanyang sinasakyan at saka pangiti-ngating lumapit kay Kari. Ba't nauna ka pa sa akin dito ah? Bungad ng aking tiyuhin kay Kari. Napatawa na lang sa kanya si Kari. Noong makalapit na si Tiyo Ping sa kanya ay agad siyang nagwika. Siyempre naman, alam ko kasing baka kung narito na ang ating mga katrabaho ay baka magkaroon ka pa ng kahati sa pagkaing ibibigay ko sa iyo. Wika ni Kari. Sa halip na mapatawa ay mas lalo lang nakaramdam ng kaba ang aking tiyuhin. Subalit kahit na ganoon ay hindi na lang nagpahalata pa si Tiyo Ping. Nagkunwari siyang sabik na sabik siya sa pagkaing dinala ni Kari para sa kanya. Ano bang pagkaing sinasabi mo? Patingin nga. Pangiting wika ni Tiyo Ping. Anong tingin? Tikman mo na lang, ano ka ba? Tugon naman ni Kari sabay bukas ng kanyang bag. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo. Walang ano-ano ay may kinuha siyang isang baunan. O ito. Sana magustuhan mo ito. Wika ni Kari. Tiningnan ng aking tiyuhin ang nasabing pagkain at pagkatapos ay napalunok siya ng kanyang laway. Lalo pa siyang natakam noong buksan iyon ni Kari. Sa panandaliang pagkakataon ay nakalimutan ng aking tiyuhin ang tungkol sa mga aswang. Walang pag-aalinlangan niyang kinuha iyon noong iniabot ni Kari ito sa kanya. Tinikman iyon ng aking tiyuhin at naglaway siya habang inaamoy ang nasabing pagkain. Uy, ano bang putahe ito? Tanong ni Tiyo sa kanyang kaibigan. Noong una ay hindi nakasagot si Kari sa kanya. Ngunit nang lumaon ay nagsalita rin ito. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong luto yan. Pero ang tinitiyak ko sa iyo, masarap iyan. Wika niya sa aking tiyuhin. Napangiti na lang ang aking tiyuhin. Inabutan siya ni Kari ng kutsara at saka muling nagwika ito. Sige na, kainin mo na yan. Gumisi pa ang nasabing lalaki kay Tiyo. Akmang kukuha na sana si Tiyo Ping ng pagkain noong bigla niyang maalala ang kalamansing nasa bulsa niya. Naku, hindi ako dapat magpalinlang sa taong ito. Hindi na muna sumubo ng pagkain si Tiyo. Walang ano-ano ay nagpaalam si Kari na magbabanyo daw siya muna. Dahil doon ay nagkaroon ng pagkakataon ang aking tiyuhin na patakan ng dagta ng kalamansi ang pagkaing ibinigay sa kanya ni Kari. Naku, sana ay hindi totoo ang aking naiisip. Wika niya habang hawak-hawak niya ang 2 piraso ng kalamansi. Nag-isip siya kung paano niya gagawin iyon dahil wala siyang dalang patalim. Noong tuluyan nang umalis si Kari ay nagpasya na si Tiyo na pigain na lang ang kalamansi
ng puwersahan. Alam niya kasing kapag pinwersa niya yun ay lalabas din ang katas ng kalamansi. Sige lang, saad niya sa kanyang sarili. Walang ano-ano ay nagawa niyang madurog ang nasabing kalamansi. Tumulo ang katas noon sa pagkaing ibinigay ni Kari. Habang tumutulo ang katas ng kalamansi, ay hindi inalis ni Tio Ping ang kanyang titig doon. Walang ano-ano ay nagulat siya noong makitang dahan-dahang nagbabago ang anyo ng nasabing pagkain. Ang katakam-takam na karne ay nagpalit ng anyo sa isang kulay itim at napakabahong putahe. Ano bang pagkain ito? Hindi kaya totoo ang aking duda? Tanong niya sa kanyang sarili. Inamoy pa niya ang nasabing pagkain at biglang napaduwal siya dahil sa sobrang pandidiri. Walang iya, tama ngang aswang ka. Marahil ay pati ang iyong pamilya, wika ni Tio sa kanyang sarili. Noong mga panahong ding iyon ay walang pag-aalinlangang itinapon ni Tio ang pagkain sa basurahan. Isinama na rin niya ang kalamansi. Walang ano-ano ay bumalik na si Kari. Napangiti siya kay Tio noong makitang wala ng laman ang baunan. Wow! Naubos mo iyon ng ganun lang kadali? Masarap di ba? Wika ni Kari. Oo naman. Naubos ko nga kaagad eh. Sarap na sarap ako. Tugon ni Tio. Lingid sa kaalaman ni Kari ay itinapon ni Tio ang pagkain kanyang ibinigay. Napangiti na lang siya sa kanyang kaibigan at saka nagpasalamat dito. Mabuti naman at nagustuhan mo ang pagkaing ibinigay ko sa iyo, sabi pa ni Kari kay Tio Ping. Saktong bumukas na ang kanilang pinagtatrabahuhan kung kaya naputol ang pag-uusap ng dalawa. Naunang maglakad papasok si Kari kaysa kay Tio. Habang nakasunod si Tio sa kanyang katrabaho ay napaisip siya. Naku, magmula ngayon ay hindi na ako makikipagkaibigan pa sa iyo. Mahirap na baka pati ako ay maging aswang na rin. Salamat at nabuking ka ng pagkaing dinala mo. Wika na lang ni Tio sa kanyang sarili. Noong hapong din yun, ay may nakadiskubre doon sa pagkaing itinapon ng aking Tio dahil umalingasaw ito ng pagkabaho-baho doon sa pabrikang pinagtatrabahuhan nila. Nagkagulo ang mga tao dahil sa natuklasan doon sa basurahan. Tila mga piyesa ng tao dahil mayroong tenga, bibig, ngipin, buhok at tila paa ng tao. Naroroon din si Kari at ang aking tiyuhin malapit sa basurahan. Maya-maya ay nagkatinginan ng masama ang magkaibigan. Simula ng araw na iyon ay hindi na muling nagpansinan pa ang magkaibigan. Kinabukasan, napag-alaman ng aking tiyuhin na nagpaalam na daw si Kari at nag-resign na ito sa trabaho. Parang nabunutan daw ng tinik ang kanyang puso. Sa wakas ay hindi na raw siya maari pang hawaan ng isang aswang dahil lang sa pagkaing ibinigay sa kanya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Ador.
Magandang araw po, Sir Barry. Ako nga po pala si Felix. Ang kwentong ito ay nangyari noong bata pa lang po ako. Noong mga panahong iyon ay nakatira kami malapit sa isang paaralan. At dahil doon, nagpasya ang aking ina na gawing boarding house ang aming bahay para sa mga lalaki. Isang beses, kakauwi ko lang po sa paaralan at dahil may pinuntahan ang aking ina at hindi pa nakakauwi ang mga boarders namin, mag-isa lang ako sa aming bahay. Parang maiihi ako Wika ko sa aking sarili. Agad kong inilapag sa sofa ang aking bag at saka naglakad ako patungo sa banyo. Ilang metro na lang noon ang aking distansya sa aming banyo nang may marinig akong pagyabag ng mga paa. Saglit akong natigilan. Nagmatsyag ako, ngunit hindi pa rin nawawala ang mga pagyabag. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba, Kuya Barry. Pakiramdam ko po ay ng mga sandaling iyon ang aking mga balahibo sa batok ay nagsisitayuan na. Naku, ano kaya yun? Baka may magnanakaw na nakapasok sa bahay. Wika ko lang sa aking sarili. Magkahalong emosyon ang aking nararamdaman ng mga sandaling iyon. Takot, pangamba, at saka pag-aalinlangan. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa pintuan ng banyo. Siya nga po pala, Kuya Barry, ang pinto po ng banyo ay hindi nakalapat sa sahig. Tumigil ako sa tapat noon at pinakinggan ang mga pagyabag sa loob. Dulot ng aking pagiging kuryoso ay naisipan kong silipin ang loob ng banyo. Dahan-dahan akong yumuko at hindi ko pinansin ang kilabot na talagang bumabalot po sa buong katawan ko. Pagkasilip ko sa ilalim ng pinto ng banyo ay bigla akong napalunok ng aking laway. May nakita kasi akong nakaputing bagay. Hindi kaagad rumihistro sa utak ko na kung ano iyon dahil nawili ako sa panonood doon. Teka, ano yan? Yan ang pinagmumulan ng yabag. Bulong ko sa aking sarili noong mapansin ko ang hugis ng bagay. Gumagalaw ang paang iyon at sa bawat paghakbang noon ay nakakarinig ako ng ingay ng pagyabag. Habang pinanunood ko iyong humahakbang ay nahintakutan ako dahil napansin ko ang isang bagay na hindi ko po inaasahan, Kuya Barry. Ang paang aking tinitignan ay hindi nakalapat sa sahig. Nakalutang lang iyon. Sa tindi ng takot ng aking nararamdaman ay tumayo ako. Aalis na sana ako, ngunit hindi ko maigalaw na ang aking katawan. Binalot ako ng ginaw at agad na nanamlay ang aking mga tuhod. Walang ano-ano ay nakarinig ako ng mahinang paghikbi. Yung parang umiiyak, Kuya Barry. Kasunod noon ay lumalangit-ngit ang pinto ng aming banyo. Dahan-dahan iyong bumubukas. Noong tuluyan na iyong bumukas, ay biglang tumambat sa akin
ang isang babaeng nakaputi. Malabo ang kanyang mukha kung kaya hindi ko iyon maaninag. "Tulungan mo ako," wika niya sa akin. Lalo pa akong kinilabutan sa narinig ko. Nagpalinga-linga ako sa paligid, subalit parang umiikot ang paligid ko at tanging kami lang ng babaeng nakaputi ang siyang hindi umaalis sa aming pwesto. Hindi ko po talaga maintindihan kung anong nangyayari sa akin. Lumapit bigla sa akin ang babae at amoy na amoy ko ang samyo niyang parang bulaklak. "Maawa ka, tulungan mo ako," muli niyang wika sa akin. Kahit na nanghihina ang aking mga tuhod, nagdulot ng takot, ay nagawa kong gumalaw upang umatras. "Sino ka? Anong kailangan mo sa akin?" Takot na tanong ko sa babaeng nakaputi noong makaatras ako. Humakbang ang babae papalapit sa akin at hinaplos niya ang aking mukha. Sobrang lamig ng kanyang kamay. Ramdam na ramdam ko at tila nabubulok na ang tekstura. Hindi ko alam ang aking gagawing kuyabari ng mga sandaling iyon, kung kaya sumigaw ako. "Nay! Nay!" Sigaw ko ng ubod ng lakas. Nagpalinga-linga ulit ako sa pag-asang may tao na sa aming bahay. Ngunit nagkamali ako. Wala pa ring tao at walang nakakarinig sa akin. "Sige na, tulungan mo ako," uli niyang wika sa akin. Umiling ako ng umiling dahil ayoko talagang tulungan at sumagot sa babae. Laking gulat ko na lang nang muli iyong magsalita, pero hindi na boses maamo. "Kung ayaw mo akong tulungan, samahan mo na lang ako," sigaw nito. Hinila niya ako sa aking braso at pilit na pinapapunta sa loob ng banyo. "Halika na! Ano ba?" Galit na wika ng babae. Nagpupumiglas ako sa kanyang pagkakahawak, pero hindi ko kaya ang kanyang lakas. Hinila niya ako hanggang sa malapit na kaming makapasok sa loob ng banyo. Uy! Bitiwan mo siya!" Napalingon ako nang may marinig akong sumigaw. Kita ko ang takot sa mukha ng isang boarder namin noon na si Kuya Manuel, pero muli siyang sumigaw. "Bitiwan mo ang batang yan!" Sigaw ulit ni Kuya Manuel kahit kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding takot at nervyos niya. Tumingin lang sa kanya ang babae at ito'y bumitiw sa akin. Maya-maya'y dahan-dahang nawala ito sa aming paningin. Noong tuluyang wala na ang white lady, ay tumakbo ako papalapit kay Kuya Manuel. Inakay niya ako patungo sa sala at sinabi niyang may third eye siya, kung kaya nakita niya ang babae. Mabuti na lang daw at naabutan niya kami, dahil kung hindi ay baka nakuha na raw ako ng white lady iyon. Ayon pa kay Kuya Manuel, madalas daw niyang makita
ang babaeng iyon. Subalit hindi raw niya inaasahang gagawin niya iyon dahil ang buong akala niya ay nagpaparamdam lang daw talaga ang babaeng nakaputing iyon. Napag-alaman ko sa aking ina na naikwento pala ito sa kanya ng kanyang tiyahin dati, na dati palang may namatay daw na babae doon sa bahay na tinitirahan nila. Ito daw ay nagbigti sa leeg dahil sa kasawian sa isang pag-ibig. Ayon sa tiyahin ay asawa daw iyon ng isang lalaking nagtatrabaho sa ibang bansa. Nalaman daw ng babaeng iyon na may pamilya na ang kanyang asawa, kung kaya halos mabaliw-baliw daw siya at tuluyang kinitil na lang ang kanyang buhay. Magmula po noon, Kuya Bari, nadala na ako sa tuwing pupunta ako sa aming banyo. Ngunit wala naman akong choice. Sinanay ko na lang ang aking sarili sa pagpunta doon. Di kalaunan ay pinabindisyon na namin ang buong bahay at parang nahimasmasan ito. Nahimasmasan ang paligid at hindi na muling nagpakita pa ang white lady na iyon sa banyo. Hanggang dito na lang po ang aking maiksing kwento, Kuya Bari. Sana po'y maibahagi niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Felix. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.